Yung native, lumaki yun ng tagal pang panahon. Manok, native. Yung native na manok. Ngayon, pati yung yung nag-culture ng mga yung pagkain dagat o brackish. Isipin yung manok, 30 days, pwede nang ibinta. Yung baboy, ngayon, ilang buwan nilang kalakihin. Yung feeds, may halong steroids. Yung steroids na yun, muscle augmentation. Ngayon, pag magkaroon ng muscle augmentation, magkaroon ng glands, pag kumakain ng mga tao, gano'n, mag-develop yung glands, kaya ang daming ganina ngayon. Dahil bago yung because of the population. Because the population itself demands the amount of food that they required. So, ginawa ng paraan ng So, they forgot something. Yung palakihin ng mabilis yung gano'n. Basta mga cultured, magkaroon ng side effect sa human body. Siyempre mo, palakihin yung mabilis rather than natural. Kaya kami, bumili ng pagkain. It must be come from the wild. Kaya ng isdang bato, natural ng environment ba? Yan ang problema ngayon na dahil sa daming tao. Maganda naman yung mga sinasabi niyo para ang mga tao. Iyon ay nasa Biblia na ko, hindi galing sa amin. Oo. Kasi yan, tao din ang gumawa dyan sa pagmamahal din para sa tao. Tayo naman may puso rin, nagkahangad na magkaroon ng harmony of life. Lahat na yung kasulatan din sa Biblia, bottom line is, everybody we seek love, unity, and harmony in life. Lahat na yan isasab natin. Kaya lang, ang nangyari sa mundong ito, we are still learning. Humanity, we accept the truth. We are still learning because for thousands and thousands of years, it was a chaotic. We live in chaotic and full of hostilities in our environment. Kaya tawag ng kagulo-gulo. Kaya si Jesus, yung kababayan niyang mga is Jewish, Jesus is a teacher. A preacher, and lahat na, elemento. at saka siya, yung healer, the healer. Lahat na, But in Israel, his fellow Jewish, Jesus didn't consider as a God. Kaya doon, hanggang ngayon, yung Israelites, may sarili sila sinusunod Judaism. Ito na ngayon. Yung mission ni Jesus is a monumental task. Para bang tayo na ngayon, kahit magalit man sa atin ang karamihan sa tao naniwala sa mga bagay na hindi totoo. Yun. Our present society, we believe in things which is not true. Gaya ng example, narinig yan sa kapitbahay, ng chismis, na pinag-usapan din isang kapitbahay nila o kaibigan nila, naniwala. Then, yung katotohanan hindi nila alam, yun ang problema sa tao. Because we admit, human being, we are not intelligent kind of creation. Bakit? Sagutin nyo. Nasabi ko, we are not intelligent kind of creation. Kasi, kung ang tao ay intellect lang, wala na sa tayong problema ngayon. Tama. Yan mismo ang komento. Kanya-kanya tayong,
We don't have a vision of the future. We cannot predict by ourselves. Kahit sino sa atin, hindi din alam after few minutes, after one day, after another week, what may happen to ourselves. Hindi natin alam. Walang nakaalam. Ang problema, yung iba, nag-judge, gumagawa ng kwento, na hindi mismo din siya, hindi rin alam ang ano mangyari sa kanya. Totoo yan. Marami sa atin iba diyang mga relihiyon na magkasala yung kapatid niyang babae, may karapatan sila pumatay. Sa Islam, patayin niya yung kapatid niyang babae. Kasi nakipagrelasyon, nagkaroon siya ng ano siya para bang yung hindi pa kasal, dapat mapakasal bago magkaroon ng ano, or sex relationship. Pinatay nila na with by stoning. Yung premarital sex ang sinasabi nila. So, yan ang nangyari. Ang tanong ko naman, isa yung gano'n yung judgment. Ang tanong ko naman, bakit papatay nila ang kapatid nilang babae? Sapagkat, may sarili namang feeling yun. May sariling puso. May sariling isip. Freedom. Ito na nga naggugulo na kasi yung pride nila. Para din tayong Kristiyano, hinuhusgahan natin ang kapwa. Kasi, ang iba, kaya nga nagkasala, biktima rin sila sa pang-aabuso sa kapwa-tao. At saka, ano ka doon? Kagaya ng panahon before the time, even before the time of Christ in Judea, it was chaotic and full of hostilities because of the brutality of the Roman rules. Because Judea is the breadbasket of the Roman Empire, one of the breadbasket, because it's a fertile land of Jerusalem. Maraming olive, grapes. Tapos din na lang the breadbasket of Roman Empire, itong Libya, Alexandria of Egypt, at saka itong isang, yung Algeria. Yan mga breadbasket ng Romans. All of the wine, meat, they were heavily taxed by the Romans because they colonized. Overtaxed under the victim of the brutality and the abusive Romans rule in ancient Judea. Ay, ang mga tao doon, nakahirap-hirap ang buhay. Nagkahirap-hirap ang buhay. Tapos ilang pieces sila nagipaglaban sa mga Romans. But Romans is very strong. One of the, in human history, they're the greatest empire ever existed, ever conquered. Half of the planet Earth. And next, another one, during the Alexander the Great, he conquered more than half of the planet Earth. So yun ang nangyari na. Dumating si Jesus, nakita ni Jesus, something wrong. See, lahat tayo, it's innate. Our emotions, morality is innate. Naawa si Jesus yung mga taong nagkakalat, may mga sakit, kain, gutay-gutay ang damit, yung mga biktima sa pang-abuso ng mga Romans. Sila na nagkagulo. Kaya nga, kinukumpronta ni Jesus yung high ranking of religion. Si Caiaphas sa mga Pharisees. Sabi na yung Pharisees, sa mga Pharisees, actually, yung si Caiaphas, ang lolo niya, one of the highest ranking of the high priest in Judea. Kasi itong pamilya ni Caiaphas, best friend ni Mark Antony at saka ni Julius Caesar. And during the time, yung puppet king yan, si Herodes, King Herod, he was installed by the Romans. Actually, King Herod was a Roman.
not a Roman, an Arabian bloodline, but he married a Jewish royal blood. Kaya siya naging king doon sa Judea, but he's a puppet of the Roman Empire. Kaya yun doon, naulitin to, kaya nagkumpronta ngayon sila ni Jesus. So yung task ni Jesus, isang monumental task. Kasi nandoon na yung mga iba-ibang relihiyon sa Judea. Ngayon, ang nangyari, sabi ni Jesus, paano nyo dinala itong mga kababayan ko? Kawawa naman po sila. Ang sabi naman ni Caiaphas, oh, I am the shepherd of the people. So kumbaga, siya nag-alaga sa mga tao. Pero sabi ni Jesus, kung ikaw ang shepherd, ano nangyari dito? Tapos ngayon, minabasama mo ako, bakit? Tingin mo sa akin, marumi ako kasi mga masakit din, ginamot ko, yung mga walang pagkain, tinutulungan ko. Tapos ayaw niya kong tanggapin kasi masamang tao ako kasi marumi ako. Ang sabi ni Jesus, being a shepherd, if one of your sheep lost in the desert, in the wild, you need to find it. You get dirt to find it out to save. Para din tao yun eh. Kaya nandito ako. Kaya nangyari ngayon, sa dami ng mga inaapi sa mga Romans, mas maraming, kasi ngayon sa Pilipinas, mas maraming mahihirap. More than almost 90% jobless, homeless, malnutrition, hunger. Ano naman? Tanungin natin yung mga theory natin, ang natin. Kapkapin ng mga bulsa natin, walang laman. Bank account natin, walang laman. Ayun ang panahon din eh. Ang nangyari, yung hinahanap ni Jesus, napakabigat. Ang problema lang, pira-pira. Kasi marami nang sumamba ni Jesus. Unang panahon, wala pa naman simbahan. Walang simbahan eh. Kaya doon si Jesus, sa atin naman maraming kawayanan doon. Wala namang kawayan. Doon sila sa ilalim ng mga ulives. Yung mga lalaking ulives, doon sila, ang dami nagsasamba, lalo ng mga babae. Sinasamba sila doon. Ang problema, nabawasan na sumasamba doon. Kasi noon naman, wala namang Department of Justice. Ang justice noon, yung high ranking of religion, high priest, yun ang maghusga, masama ka, patayin ka, ikaw ka. Ito na ngayon, nabawasan yung income nila ni Caiaphas. Ang tanong naman ni Poncio Pilato, kasi Poncio Pilato was ex-military officer during the military campaign in Gaul, in ancient name of France, Gaul yun eh. Somewhere in Europe during ancient times. So, naging governor si Pontius Pilate. Sabi ni Pontius Pilate, ba't kunti na lang ano mo? Kasi, tax collector sila eh. Sabi ni Caiaphas, mayroong nag-leader doon, na ang koleksyon namin sa pera, kunti na lang. Eh, daw na kay Jesus eh. Yun ang problema ngayon. At ang problema sa Caiaphas, maipit siya doon. Kaya nangyari, gumawa siya ng paraan na si Jesus, huhulihin. Oo. Tapos ito naman, ang nangyari, ito si Pope Gregory. May nasama si Judas, pero sa totoo, Judas has a big role of the mission of Jesus in this planet Earth. Kasi, ulitin ko, kung si Jesus hindi mahuhuli, kasi si Jesus gusto rin ipakoses sa krus. Kasi ang punishment kasi sa religious punishment, kung ikaw nakasala against the religion, by stoning. Pero kung ikaw ay nagwawala, si Jesus nagwawala doon kasi yung simbahan nila doon, ginawang sugalan. Oo. Rebellion ang nangyari ni Jesus ang kaso. Pero sabi ni Pontius Pilate, paano maging rebellion? Wala namang, he has no military or soldiers, he has no swords, any kinds of weapon. Kasi ex-military si Pontius Pilate eh. Retired ang military. Pinili talaga ni Caiaphas na si Jesus dapat parusahan. Ito na ngayon. Tiniframe ni Caiaphas si Pontius Pilate na isumbong siya sa panahon kasi na yun during the 20s and 30s life of Jesus. Ang emperor ng Rome ay si Tiberius. Yung si Tiberius, adopted son ni Augustus Caesar. And Augustus Caesar is the nephew of Julius Caesar. Julius Caesar who married with Octavia, but
she has a wife, Queen Cleopatra of Alexandria, his right hand general, and Marcus Antonius is the close friend of King Herod. Yun na nangyari, nung naipit na si Pontius Pilate, nung hugas sila siya ng kamay, hindi, kulihin yan. Pero the truth is, yung asawa ni Pontius Pilate, nagustuhan ng turo ni Jesus, wisdom, love, forgiveness. Kaya ito si Mary Magdalene niya eh. Diba? Siya ang nagbigay ni Jesus ng, siya ang una nakawitness yung na-resurrected si Jesus. So she is the first person who believed that Jesus is God. Siya nakawitness na nawala doon sa akin. I don't know exactly, ha? That is really, just only mythology story. So, anong nangyari? Nung kinakawa naman si Jesus, nung ginala sa Kalbaryo, ang sumasama sa kanila, yung apostolis niya 12, nagtago-tago na. Kasi baka isama pa pag-torture. Bago si Jesus, dinala ng tinorture siya eh. Kasi mga military expert, mga Roman military, they're expert in military tactics. Ang pag-torture expert kan sila. Mayroon sila pag-torture sa isang hinuhuli nila na hindi mamatay tao, pero masakit na masakit. Yung ginamit nilang lash, naalala ko pa yun ang pangalan sa Latin. Ang ano doon, buhok ng kabayo, yun, ang dulo, tingga. Ay pagpalo sa likod ni Jesus, tuklap yung laman. Ang pangalan sa pamalo na yun, sa Latin, latum taxilatum. Naglag ng mga ni Jesus, pero naglakad pa rin din papasan sa cross hanggang sa Kalbaryo. Ang sumama sa kanila, yung mga babae lang. Si Mary Magdalene, mama niya, Mama Mary, si Anne, at saka yung sister ni Mama Mary, kalimutan ko pangalan. Yung hanggang sa Kalbaryo, nasaan yung mga santo? Nagtago na. Yan ang nangyari. So, Jesus is the first man who ever empowered the women. Kasi ang mga babae noon, walang, it didn't give any value. Mga babae noon, iisnat silang karga sa kabayo, re-rated. Bago nga lang, sa England at sa United States, hindi pwede makabutong during their 1920s, 30s. Hindi allowed ang mga babae magbubuto. Mga lalaki lang. Because at that time, people consider them not totally civilized. Kaya ang pagtingin nila sa mga babae. Thank you.